yun, tandang-tanda ako, dito ako dumadaan. Galing EDSA, tapos QC Circle. Nagmamaneho na ako nung first year college ako eh. I made sure na by the time na mag-UP ako, alam ko na, ready na ako sumabak sa traffican, ready na ako sumabak sa mahabang commute. So, binigyan ako ng daddy ko ng pickup truck para pwede ako maging siga sa daan. Right now, ang sarap lang ng pakiramdam kasi nakikita ko pa yung UP Ikot. Meron pang UP Ikot hanggang ngayon. One of the reasons kung bakit pinili ko talaga yung UP kasi maganda yung campus. Feel na feel mo yung pagka-university student mo kasi malawak siya, buka siya sa lahat. Sakto, yan, dadaan ka dito. Ito talaga yung pinakamagandang daan, scenic route kasi madadaanan mo yung oblation. Tsaka isa pang love na love ko dito, yung mga trees. Nakita mo naman, hanggang ngayon, buhay na buhay pa yung mga magagandang acacia trees namin na talagang nag-aabot yan, giving you great shade. Really, if you're going to be a UP student, medyo kakailanganin mo talagang marunong ka mag-commute kasi ang lalayo ng mga classes mo. Hindi mo kakayaning lakarin dahil sa lawak ng UP. Tapos ito yung AS. Diyan kami tumatambay sa steps. Tambayan namin yan. Siyempre pag tsaka sa hallway din. Mahilig din kami tumambay dyan. Tapos ito naman ang Sunken Garden. O minsan nanonood ka mga concerts dyan. And as before, marami pa rin tao na nakatambay, nagliliwaliw. Marami pa rin nagbebenta ng kung ano-ano, mga banana queue, mga taho. Nakakatuwa na balik-balikan yung mga fond memories ko dito sa UP. Pero bukod sa pagbabalik tanaw, nagpunta rin kami dito para alamin itong nabalitaan naming ino-offer na daw as a course sa College of Mass Communication, ang everything about Taylor Swift. So, ngayong araw, aalamin natin mula mismo sa professor nito kung ano talaga ang nakapaloob dito sa kursong Taylor Swift na ino-offer nila sa College of Mass Communication. So, para sa mga Swifties dyan, tutok na, baka ito na ang kunin yung kurso after nyo mag-graduate ng high school. Nandito kami ngayon sa Plaridel Hall, also known as the College of Mass Communication. Ito yung naging college ko. Dito ako nahubog, natuto, napagalitan, nasigawan. Dito ko lahat tinake yung mga mass communication subjects ko like Broadcast 101, which is broadcast production, broadcast performance. Dito rin ako unang nag-broadcast sa DZUP, ang sarili naming radio station. Pero kapansin-pansin na maraming mga improvements ang nangyari, katulad ng facade na ito. Dati wala pa mga stone facade, wala pang ganyan. Hi po! Ayan si ate. Wala pa si ate dyan dati. Dati wala pa tong door na to. At saka aircon na rin ang lobby. Before, hindi pa to aircon. Open air lamang yan. Tapos minsan, doon kami sa gitna tumatambay. Kasi this is broadcasting. Tapos the other side is journalism and film, if I remember right. Tapos dito sa mga hallway na to, makikita yung DZUP doon sa pinakadulo. Tapos yung mga studios namin kung saan kami nag-conduct ng mga broadcasting, broadcast production, broadcast performance classes. May naririnig na ako, parang may nagpapalakpakan. Parang huwag tayo masyado maingay, baka mapagalitan na naman ako. Pagkatapos kong bisitahin ang Plaridel Hall, pupuntahan ko na si Professor Cherish Brillion para makipagkwentuhan tungkol sa Taylor Swift special course na ino-offer ng UP College of Mass Communication. Professor Irish! Nako, nakakatuwa na nakabalik ako dito sa College of Mass Communication.
Pero napakadami na palang pagbabago. Una na dyan, itong nabalitaan naming may kurso na in-offer sa CMC tungkol kay Taylor Swift. Yes, meron na nga po. Oo. I-offer po yan this second semester of this school year. At ito po isang 3-unit na elective subject. Okay. Ayan, opo. Bakit, Professor Irish, sa lahat po ng mga celebrities na gumawa ng pangalan sa ating kultura, si Taylor Swift po ang napili niyo? Unang-una kasi, Swifties ako. Yun naman yung personal. Yung, Okay. ako po talaga yung nakikinig sa mga musika ni Taylor Swift. Oo. Since kanyang Red Album, no, na medyo matagal-tagal na nung nag-concert siya sa Pinas. Pero siguro second dun is, kakaiba yung popularity ni Taylor Swift sa Pilipinas. Isa ang Pilipinas sa pinakamataas na listeners or streamers ni Taylor Swift worldwide. No? So nasa top 5 tayo. At nakakatuwa kasi ang Quezon City in particular is in the top 3. So, bukod po sa pop culture, ano pa po ba ang naging impact ni Taylor Swift sa society? Well, napakadami, no? Mga Ivy League schools na Yes. nag-offer Oo. ng mga Taylor Swift courses. So, Stanford, Harvard, NYU. NYU, no? Na kung saan ginawaran pa siya ng doctorate. Oo, tama. Yes, Diba? I remember that. So, nakikita ng buong mundo, no? Yung kanyang influence, no? Her Eras Tour actually is tracking to become, and this is historically speaking, no, one of the biggest tours across history, no. Maraming mga usapin, no. Nandyan yung natutuwa sa kanya because of the lyrics, natutuwa sa kanya because of the fact na syempre, siya ay favorite topic of discussion kapag pinag-uusapan ang kanyang mga boyfriends o mga naging love life. But I think in the Philippines most especially, no, tayo ay Swiftie Nation. Hindi ako makapaniwala na hindi ako nakakuha ng ticket kay Taylor Swift kasi sobrang daming Pilipino ang pumila nung inopen yung tour niya dito sa Asia, no. Marami akong kakilala na nakakuha ng ticket and these are all really Filipinos who love Taylor Swift, no. So parang sabi ko, panahon na ata para kahit hindi siya local celebrity, very much embedded ang kanyang influence sa atin. No? So parang doon kami nagkaroon ng idea na maybe it's good to offer a Taylor Swift course dito sa ating kolehiyo. So, Prof, needless to say, sold out din po ang enrollment dito sa elective na to. Medyo yes. Tell us about it. Ilan lang po ba ang matatanggap sa unang semester na ito? Well, initially, I think we underestimated with the popularity of the class because we only open one section. Okay. That's open for broadcast students only, no? So it's an elective course kasi na initially catering to them. So that class already has 20 students. Okay. The department is now thinking of maybe opening up another section that maybe other courses can also that's devoted naman to other courses para hindi lang broadcast yung may opportunity. Okay. Bakit po? Kasi Dahil ilan po ang nasa waitlist? currently, meron po tayong 290 students na nasa waitlist. At siguro po kahit mag-open pa kami ng 3 pang klase, parang hindi pa rin namin kaya. Ano po ang magiging itsura ng syllabus ng curriculum na to? Oo. So medyo ako ay may konting idea na doon sa syllabus, no. Iko-cover niya ang maraming topics, no, katulad ng siyempre yung ano ba ang celebrity sa lipunang Pilipino, and then we will go to Taylor Swift. Pag-uusapan din natin yung idea ng celebrity at gender, no? Bakit very polarizing figure ang katulad ni Taylor, no, na babaeng pop star, no? Kasama din dito yung pag-uusap na siya kasi ay isang transnational icon, meaning siya ay isang western white woman, no, na nakarelate tayo sa kanya, no, for some reason. Pag-uusapan din po natin yung syempre because this is UP and you know this, syempre yung usapin ng class, no? Yes. And hopefully there will be activities where I don't want to preempt the class, no, but I also want to make them excited about the course, no. But then we'll also have probably a lot of listening sessions, a film showing, syempre, ng mga documentary ni Taylor. Meron, hopefully sana magawa namin
yung final requirement is a SwiftyCon. It's a Swifties convention, no, that's going to happen in Diliman. So hopefully, those are things that maybe we can do in the class. Sana kayanin. Ano po siya no? Parang celebrity in focus. Ibig Yes. sabihin po ba, magkakaroon pa ng iba pang celebrity na magiging elective din sa ating college? Definitely. So I think for this year, meron din kaming gagawin na parallel activities na kung saan magkakaroon ng talks on SB19, Wow. on love teams, Yes. no? So itong mga ito ay posible na maging bahagi or next phase nung celebrity studies na ito. So nauna lang, naging ginipig lang kami ni Taylor for this semester. Maraming salamat, Professor Irish, and good luck sa Thank you. Kailangan ko talaga ng good luck. sa pagbibigay ng opportunity sa 219 na naghihintay makapasok sa klase ninyo. Thank you very much. Maraming salamat din po sa interest ninyo sa kursong ito. Yes po! Yes po! 100% yes po. Kasi, I mean, that's Taylor Swift eh. Hindi lang po siya basta celebrity, hindi lang siya basta icon. Nakaka-inspire siya ng life and yung way ng paggamit niya ng different figurative languages sa lyrics niya na minsan hindi mo agad maintindihan sa isang basahan lang. You need to understand it. You need to use your critical thinking and by that, parang natuturuan din kasi tayo ni Taylor na maging smart and maging wise by her music. Siguro hindi. I mean, depende siya actually. Kasi hindi lang naman din siya for music. Kasi hindi lang naman siya basta, ay, alamin namin yung lyrics. I think for analyzation din naman ng interviews. So, siguro if given a chance, yes. Pero for now, siguro hindi muna. First of all, feeling ko yung unang misconception ng is dahil scouting course. Pero technically elective lang siya. So choice din naman ng student kung iti-take niya or hindi. And if given a chance, well, ako kasi engineering student ako. So hindi ganun ka-important sa akin yung effect ng media courses na yun, or media electives. Pero kung sabihin natin on my own time, kung kaya ko siyang aaralin ko naman siya in a way. Kasi nga, yung aaralin naman dun is not about Taylor Swift mismo, pero like kung ano yung naging effects ng influence niya on out of things. Kasi yun din naman inaral ng media students dito sa UP. Like, yun nga, nag-aaral sila ng political media. So, pwedeng i-incorporate yun. Ano yung naging influence ni Taylor Swift sa feminism ng songwriting na? How did it affect yung women in the society? Ganun. Yung mga stuff na ganun. So, may relevance naman siya for me. I would study it. At pagkatapos ng kwentuhan namin ni Professor Brillion tungkol sa Taylor Swift Special Course, itinuloy ko na ang pagbabalik tanaw sa aking short but sweet UP Homecoming. Mga kada, proud na proud naman ako kasi ang UP College of Mass Communication ang kauna-unahang nag-offer ng Taylor Swift as an elective in the entire Asian region. Pero good luck na lamang dahil parang concert niya sold out din ang klaseng ito. Maraming salamat sa pagbabalik tanaw kasama ako dito sa aking alma mater, ang UP nating mahal. Sa susunod, susuyurin naman natin ang masasarap na kainan dito sa UP Diliman. Kaya samahan niyo po ako ha. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!